Hello, no? Ito ay isang kwento sa isang Kristiyano, no? Isang Kristiyano na dati isa siyang kabilang sa isang grupo ng mga sikat na mga awit at dancer, no? Noong unang panahon na namumuhay siya sa makamundong bagay, makamundong ito, sikat na sikat siya. Hinahangaan siya ng mga tao sa mundong ito. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, no? Hinahangaan siya sa kanyang talento, no, na meron siya. Ngunit isang araw nito, biglang nagbago yung takbo ng isip niya upon the calling of God, no? Iniwan niya ang kanyang grupo, biglang nagpasa ng resignation sa kanilang grupo at iniwan niya ito upang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Nung napansin ng mga tao na wala na siya sa grupo, napansin ng mga tao kasi nga pumasok na siya sa mga ministry at nagbago yung buhay at iniwan na makamundong bagay at pinili ang Panginoon tulad ng ginawa ni Marta, na pinili niya ang makinig kay Kristo kaysa sa ginawa ni Maria. Iniwan niya ang makamundo nun. Tapos napansin ng mga tao, galit na galit ang mga tao. Bakit iniwan mo? Bakit ganito? Dahil sa galit ng mga tao, sinisi ng mga tao ang simbahan, ang pastor, ang mga Christians, pati ang kanyang asawa mismo dahil daw sila raw ang dahilan kung bakit iniwan ng taong yun ang grupo na makamundong bagay na yun, makamundong gawain na yun upang mamuhay ng Christianity. Galit sila doon. Sinisi nilang lahat. Kasi nga, alam nyo, ang mga taong ito, na mga nagbabas, nagsasalita ng masama, nagagalit, ito yung mga tao na walang ibang hangarin sa buhay, kundi ang mapagbigyan lagi ang tawag ng kanilang laman. Itong mga taong ito na namumuhay sa kadiliman at hindi alam ang katotohanan patungkol sa kautusan at kalooban ng Panginoon, ginagamit ni Satanas. Ito yung mga ginagamit ni Satanas. Ginagamit ni Satanas yan upang wasakin yung mga tao na yun, yung mga involved sa tao na yun na nag-convert to Christianity from worldly. Gusto nila, bumalik ka. Bakit ka nandyan? Mamuhay tayo dito. Samantalang yung babae na yun, yung tao na yun na pinili niya ang maganda kaysa doon sa mga taong namumuhay sa demonic belief, sa demonic na makamundong gawa. Yung tao na yun, nagdesisyon siyang iniwan. Pinili niya ang Panginoon kaysa mamuhay sa kasalanan sa mundo. Samantalang ang mga tao naman na humihila sa kanya, pabalik, na ibalik siya sa mundong ito, na ginagamit ni Satanas, ito yung mga taong pinili ang makamundong bagay upang at iniwanan ang Panginoon. At tinakwil ang Panginoon, isinantabi ang Panginoon upang masatisfy ang tawag or ang kailangan ng kanilang laman, ang kagustuhan ng kanilang laman, lust. Itong mga taong ito na hindi nakakaalam patungkol sa kalooban ng Panginoon, hindi nyo alam, hinahawakan kayo ni Satanas. Pinili ng isang babae na yon, ng tao na yon na magiging tagasunod ni Kristo. Pagdating ng araw, malalaman nyo ang pagkakaiba ng mga tao naglilingkod sa Panginoon, na pinili nila ang Panginoon over the world, kaysa doon sa mga taong pinili ang mundo over Christ. Makikita nyo ang pagkakaiba niyan pagdating ng panahon,
pagdating ng dulo. Ganito ang mundong ito. Kaya gumising kayo. Gumising kayo kasi sandali lamang tong buhay na ito. Piliin mo kung ano ang bagay na kinalulugdan ng Panginoon, hindi yung bagay na kinalulugdan ka ng mga tao. Hindi yung mga bagay na masatisfy mo yung needs o kailangan ng laman ng mga tao upang matuwa ang demonyo dahil sa mga ginagawa mo makamundo. Every time na ginagawa mo ang makamundong bagay na yan, ginagawa mo sa demonyo. Kaya, piliin natin kung ano yung mabuti. Tulad ng pinili ni Marta na makinig sa salita ni Kristo kaysa ni Maria na abalang-abala sa mga gawain. Itong taong ito, nagsimbolo siya sa buhay ni Marta. At yung mga tao naman na ginagamit ni Satanas upang hatakin muli yung tao na nagbabago, nagbalik loob sa Panginoon, ito yung mga tao na walang pagkakaiba ni Maria na sinabihan ni Kristo, Maria, Maria, abalang-abala ka sa mga makamundong bagay, ngunit isa lamang ang pinaka-importante at pinili ni Marta ang pinakamahalaga. No, so wag sana kayong magiging katulad doon. Pinili ng babaeng yon ang tama. Sa ngayon, hindi nyo pa maintindihan yan kasi yung mga pag-unawa nyo makamundo at hindi nyo talaga maintindihan ang mga bagay espiritual. Kasi nga ang mga isipan nyo makamundo. At ang mga taong espiritual, hindi talaga kayang abutin ng mga taong may pag-iisip na makamundo. Hindi yan. Tulad ng pagkakaiba ng tubig at sa kalangis, ganyan din ang taong makamundo sa mga taong spiritual. No, so hanggang dito na lang, no, maraming salamat din. God bless everyone. Amen.